Easy. 43 inches. Testing natin. Ito, power on niya. Gas. Tingnan natin. Yun, naka-red na siya. Pindot lang natin to. Medyo matigas lang yung pindutan niya para ma-check natin kung ano sira ng unit, no? Ayaw mapindot. Okay. Buksan natin to. Ito yung kanyang mainboard power supply. Tapos mayroon siyang T-con. LG pala yung gamit nitong T-con, ano? LG na 43. 43 inches. Tapos yung control pinalitan na natin. Lahat na pinalitan na natin para mapindot na niya kahit walang remote. Okay, so ito may standby power na siya. Power on natin. Yan, nag-on na siya. So check natin kung may display. Yan, so lumabas si Easy, ano? Pero parang napapansin ko rito may problema yung salamin nito. So ito yata yung sabi ng may-ari na pumapangit daw yung picture. Okay? Lagyan natin ng signal. Okay, so ganyan siya. Ayan, nagno-normal naman siya at kaya lang may konti siyang flicker, ano, nagno-normal. So, pag ganyan ang issue, gagawin natin dyan, hahanapin natin kung saang side ang may problema. Titingnan natin kung makiklear natin yung problema ng unit na ito. So, ito ang kanyang T-con. So, ang issue niya ay nagpi-flicker. So, sa mga ganitong T-con, marami naman tayong mga video na ganito na. Pero, binibideo pa rin natin, ano, sinishare pa rin natin. Kasi hindi naman lahat pari-parehas ang nagiging problema ng unit. Mayroon talagang iba ang problema. Okay, so ito maglinis pa naman siya. Yan. So, remove natin isang side, tapos testing natin. Titingnan natin kung saang side ang nagkaroon ng problema. Okay, so ito power on lang natin. Yan. Tingnan natin kung may display. Pag one side ang wala. Yun, pero wala, no? Wala siyang display. So yung puti na yan, yan yung side na tinanggalan natin ng ribbon. Okay, may flicker siya. Yun. Okay, may flicker. So ibig sabihin yan, dahil hindi nawala yung flicker niya, maaring dito ang problema. Remove natin ngayon ito. Tapos kabit natin itong una nating tinanggal. Tapos testing ulit natin. Power on lang natin. Yan, nag-on na siya. Tingnan natin kung anong magiging display nito. Okay, so ito naman yung white ang walang ribbon. Tinanggal natin yung ribbon. So, mapapansin natin dito yung black na mayroong ribbon ay plain lang na black, ano, wala siyang corrupt or hindi siya nagpi-flicker. So, ibig sabihin yan, maaring itong side na to buo, itong side na to ang sira. Yan. So, gagawin natin yan ay lilinisin muna natin yung mga ribbon niya. Bali, dadaanan lang natin to ng pambura. Huwag natin basahin ng liquid, yung mga ribbon natin, nasisira po yan. Kaya huwag niyong basahin ng liquid yung circuit ng ribbon natin para hindi masira. Yun, no? Medyo kalawang din. Okay, so yan lang. Gagawin natin ay pambura lang. Tapos daanan lang natin ang pambura yan. Huwag din pasalubong yung pag ano ng pambura kasi pwede din magbubusal-sal yan. Papangit din yung circuit. Dapat ganito lang siya. Yan, pag ganun lang. Kaya lang matyaga ka lang para gumanda ulit yung circuit niya o kumintab ulit.
Okay, so ito na, bali yan, nag-tape na tayo dyan. Silaw. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 pin, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So try natin tong 14 pin. Titingnan natin kung mapapanormal natin yung display nito. 14 or 15. Try lang natin. So, pwede naman ulitin pag hindi match yung blocking natin. Dito kasi sa test point ay ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So mga 15 ang test point doon. Pero try natin yung 14. Kung okay naman yung 14, pwede na yan. Basta kung saang side ang may problema, i-block nyo na lahat ng signal doon. Kasi pag pinili nyo lang yung signal na may tama, tapos yun lang yung tatakpan nyo, yung kabilang circuito nun, magkakadikit na naman yun, magkakaproblema na naman. Lalabas na naman yung ibang problema. Yun. So makikita natin dito, okay, ano? Hindi na siya nag-flicker, normal na yung display. Kaya lang medyo may ano lang sa loob, medyo dumi na yung loob niya. So matagal na rin na stock ito. So mayroon lang siya isang maliit na kulay red, no? Pero bakat na bakat yung maliit. Manipis, hindi halata masyado. Pag may palabas na yan, hindi na yan mapapansin. So nawala na yung flicker, nagnormal na yung display nito. So yun lang yung ginawa natin dito. Napakadali lang ng problema nito. Basta tandaan nyo lang yung problema ng unit. Pag one side lang may problema, pwede pa makuha sa tape method or cutting method. Pero pag magkabilaan na ang may problema, nagagawa man yan, pero halos nagawa ko na dalawang side magkabilaan may problema, hindi talaga tumatagal. Hindi kagaya ng ganito, one side may problema, pag napagana mo na siya, okay na. Basta, wag lang magkaroon ng sira yung kabila. Pag nasira pa ito, wala na. So, pag ganitong issue, may warranty po tayo dito. 3 months ang warranty natin dito. So, pag bumalik, pag nagka-problema at hindi na makuha sa repair, so, usap na lang sa may-ari. At least, alam ng may-ari yung problema ng unit para hindi ka masisi, no? Kasi marami kasi tayong nakikita or napapansin sa ibang technician na hindi nila sinasabi yung problema ng unit sa may-ari. Kaya pag nagkaroon ng back job, minsan, umaabot sila sa barangay. Kaya iwasan po natin yun para hindi mawala yung ating customer. Okay. So kung ano problema ng unit, sabihin natin kung tatagal pa o hindi. So hindi naman tayo manghuhula na tatagal pa yung unit. So kailangan lang natin yung tiwala ng customer natin na pwedeng tumagal, pwedeng hindi. At least pumayag siya sa presyo natin. So okay na ito. Ayan, no? Niis na yung display, hindi na nagpi-flicker. Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video. Yan. So pag mga ganitong issue, mabilis lang talaga yung yan, no? Hindi pa nakaprogram yung ating TV Plus. Maganda nga yan para kita talaga yung display. Okay. Tatapusin lang natin yung 10 minutes para sa video natin. Yan. Okay na ito. Okay, sasarado lang natin to tapos okay na siya.